If Mr. Hernandez truly stands by his allegations, I challenge him right now Nako po. to take a lie detector test with me. Let us settle this once and for all Yan. and show the public who is telling the truth. Parang napamura kayo or what? No, naggalit talaga ako. Talaga napamura ako. Napakasinungaling nitong taong to. Because first of all, hindi ko siya kilala and I have never met that guy. Just common sense. Will you think I will be actively participating in this investigation na nandun siya, nakilala ko siya, nagbibigay siya ng pera sa akin? That's common sense. Hayon na nga mga kababayan, nako may kalalagyan itong si Bryce Hernandez dito kay Senator Jinggoy Estrada. Humanda-handa ka na, kakasuhan ka nitong si Senator Jinggoy. Tingnan nyo naman yung mukha na yan mga kababayan. Galit na galit tong sinagot nitong si Senator Jinggoy Estrada, yung mga patutsada nitong si Bryce Hernandez. Kaugnay nga sa pagdawit ng pangalan nitong si Senator Jinggoy Estrada doon sa nangyaring hearing sa House of Representatives. Pero bago ho yan, isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Alam nyo na ho gagawin. Scan nyo na ho yung QR code na yan para kayo ho ang pinakaunang makakita sa ating mga reaction video. Ayun na nga, rekta ho tayo dito sa live nitong si Senator Jinggoy Estrada. Panoorin ho natin ito mga kababayan. Okay? Una-una, hindi ko Napagalit si palalagpasin, Sen. Jinggoy. hindi sagutin ng mga Galit. malisyoso, tahasang kasinungalingan at walang basehang mga akusasyon sa akin ni Bryce Hernandez. Hindi ako papayag na makaladkad ang aking pangalan Yan. sa mga pahayag na katang-isip at gawa-gawang salaysay. I have participated diligently and Yan. consistently in the Senate investigation because like everyone, I want the truth to come out and Yan. weed out corruption in the government. And I am confident that I have not committed any illegal act. If Mr. Hernandez truly stands by his allegations, I challenge him right now Nako po. to take a lie detector test with me. Let us settle this once and for all Yan. and show the public who is telling the truth. Eto na, personal ko lang ho ito mga kababayan. Di ko alam kung magkakapares tayo ng sentimiento dito, pero ako personally, di ko tayo naniniwala doon sa mga paratang nitong si Bryce Hernandez dito kay Senator Jinggoy Estrada. Okay? Dahil dito sa mga kaganapan na to, ika nga, kailangan hong maghanap ng mababanatan itong mga congressman na to dyan sa Senado. At ang nakita ho nilang pinakamadaling pagbintangan o mailink dito sa korupsyon sa Bulacan Engineering District, itong si Senator Jinggoy at itong si Senator Joel Villanueva. Maliban ho kasi sa dalawang senador na yan, mahirap pong ilink ika nga itong si Senator Alan Peter Cayetano, Senator Chis Escudero, di ba? Itong si Senator Jinggoy, meron ho siyang history. Diba? Meron ho siyang history doon kay kasama ho siya doon sa Napoles, ika nga, diba? Nakulong silang dalawa nitong si Bong Revilla. Ngayon, ito naman si Joel Villanueva, taga Bulacan ho siya. Baluarte ho niya yon. Ngayon, kung pararatangan niya si Joel Villanueva, napakadali. O, inahatid namin yung pera, kasangkot siya dito, kasangkot siya sa ganyan, di ba? Kasi nga, taga Bulacan siya, Baluarte niya yon. Yung tipong yung pagdududa hindi ganun katindi, pagka itong dalawang individual na to, kinaladkad doon dyan sa mga maanumalyang flood control projects na yan. Kaya, pero tayo dito mga kababayan, personally ako, hindi tayo naniniwala. Base sa mga kasalukuyang ebidensya, kasi yung Bryce Hernandez, lahat sasabihin nun Lahat ng pagsisinungaling ng mga kababayan, kahit sabihin niya asawa niya kabayo, sasabihin niya asawa niya kabayo para lamang maabsuelto siya dito sa isa na to. Mantakin nyo ngayon, pinoprotektahan siya ng House of Representatives. Di ba? Pinoprotektahan siya ng House of Representatives. Kaya lahat ng pagkanta na gustong marinig nitong mga congressman na to para ma-redeem nila yung kanilang mga sarili doon sa paglalahad nitong si Curly Discaya doon sa Blue Ribbon Committee, gagawin ho nila lahat. Yun ang mangyayari dyan mga kababayan. Tuloy natin. Yun lang. Sir, hindi nakita niya intention. Ba't kayo nakusa na gano'n ni Hernandez? I really do not know what his evil intentions are. Siguro he wants to get even with me because I was the one who Baka cited malamang. him in contempt.
Malamang, At malamang. pinakulong ko sa Senado. Sir, it's not true na nagpa-allocate kayo na about 335 Well, million? yung sa 330, kano raw? 335 million, lahat siya nasa GAA. Everybody can choose any item from the GAA at ibintang kahit Yan. kanino senador. Yan. So wala kayong Sige. ganung pina-allocate? Isang malaking kasinungalingan ng mga pinagsasabi niya patungkol sa pagbabako ng mga proyekto. Sir, what do you think Nako of po. it? Yung paulit-ulit na yung sinasabi na hindi kasi Galit na si Sen Jinggoy. alluding to kahapon sa nangyaring biruan yun. Well, yung biruan lang ni Senator Marcoleta sa akin. Well, nung sinabi niyang safe ka, alam ko naman biro niya, pero in the eyes of the public, parang it was uncalled for. That's why I resented his statement. Ba't sa House kayo paulit-ulit sinasabi ni Bryce na hindi Well, siguro kinuha lang niya yung kahapon yung pagbiro ni Senator Marcoleta sa akin. Sir, kanina Yung biro pa ni... Hindi, yan talaga si Senator Rodante Marcoleta. Pala biro talaga yan. Kaso yung biro niya kahapon dito kay Senator Jinggoy, medyo ika nga nag-backfire. Kasi kung inyong titingnan mga kababayan, noong itinalaga bilang Blue Ribbon itong si Senator Rodante Marcoleta, isa yan si Jinggoy Estrada sa mga ika nga dumipensa doon sa aksyon na yun ni Chis Escudero na gawing Blue Ribbon chairperson itong si Senator Rodante Marcoleta. Kaya naman medyo ika nga siguro sa susunod hindi na bibira ng ganun. Hindi na ganun katindi yung mga pagbibiro. Nakita niyo naman, di ba? Medyo may pagpapalabiro talaga itong si Sen Dante. Kaso yung isang biro niya, ika nga talagang pinick up ng mga media. Autos place eh. Pagkasabi na ganun ni Senator Rodante Marcoleta, lahat ng pahayagan, in-splice kagad nila yung video tapos yun lang ang pinalaman. Pambira, oo. Yun natin. napanood niyo yung A little bit. anong unang alam niyo, sir? Parang napamura kayo or what? No, naggalit talaga ako. Talaga napamura ako. Napakasinungaling nitong taong to. Because first of all, hindi ko siya kilala and I have never met that guy. Just common sense. Will you think I will be actively participating in this investigation na nandun siya, nakilala ko siya, nagbibigay siya ng pera sa akin? That's common sense. I should have abstained from that hearing, from this hearing. Sa maniwala ako kahit siya hindi mga kababayan, lahat ng gustong marinig ng mga congressman na yon, sasabihin noong ano na yon, noong Bryce Hernandez na yun. Maniwala ako kayo. Lahat ng gustong marinig ng mga congressman sasabihin niya para lamang maabsuelto siya dito sa isa na to. Kasi kita nyo naman ng mga kababayan, district engineer kayo, makakapagpatalo kayo ng daan-daang milyon sa casino. Nakanato ka, ano pera, piniprint mo, gano'n? Pambihira. Ngayon, naipit na sila dito, naipit na lahat, ika nga nagkabistuhan na, tatanungin sila ng mga congressman, babasahin mo tong ano na to, itong salaysay na to, o nadiin ka na sa Senado, na-contempt ka na sa Senado, at dito mahyayari ka pa. Pili ka lang, ano gusto mo, puprotektahan ka namin, basta ilaglag mo tong mga senador na to, o kasi ganun ho, style nila dyan sa House of Representatives sa totoo lang. Binebetting process muna nila yung kanilang mga resource person. Ngayon, pagka medyo dispalinghado yung statement ng kanilang mga resource person, hindi ho yan isasalang mga kababayan. Hindi ho yan pagsasalitain sa mga hearing. Pagka kunyari, yung mga statement mo, kagaya nung kay General Grijaldo, di ba? Kay Colonel Grijaldo, noong merong inaalok siya ng kung ano-ano, kagaya dito kay Garma, hindi ho niya kinuha. Anong nangyari sa kanya? Di ba? Binanatan siya, kinontempt siya. Pinagbantaan siya ng kung ano-ano. Pagkatapos siyang alokin ng kung ano-ano na, halimbawa, ito, ilang taong ka na ba? Umalay natin, maging general ka pa, bata ka pa, di ba? Ganun daw yung banat sa kanya eh. Kaya itong kay Bryce Hernandez, simple lang yan. Simple lang. Lilitsunin ka namin dito o basahin mo tong statement na to. Basic, di ba? Malakas ang loob ko dahil I did not commit any illegal act. Pero claim niya dumaan kay, saan claim niya ay si District Engineer Alcantara ang nagsabi. Si District Engineer Alcantara, he even denied it. Dinenay niya yung kay Senator Joel, dinenay din niya sa akin. Sir, kinukonekan magkakalala daw kayo nung Maynila pa? Sino? No. Hindi ko siya kilala. Sa Manila?
Siguro I met him once, twice, but never an acquaintance. May picture kayo ni DPWH Engineer Alcantara, sir. Do you remember Well, that, sir, when it was taken? I do not know. I cannot recall that event. Pero sa dami naman nagpapapicture sa akin. Right. Hindi ko mo pwede tanggihan. Eh kung Hindi drug ko lord, drug ito, dealer. huwag niyong masamain. Hindi ko pinagtatanggol si Jingo Estrada dito. Kaso pagka yung mga statement nang galing sa bulwagan ng House of Representatives, mga kababayan, ang hirap pong paniwalaan sa totoo lang. Paano nyo iimbestigahan yung mga sarili nyo? Sinasabi natin dito, ngayon si Lacson, sige, pagpalagay na natin. Pero kahit na inaabsuelto niya na itong si Marcos Jr. Dito sa issue na to, gusto pa rin natin marinig yung Blue Ribbon. Kasi kahit paano natin timbangin, lahat ng statement na manggaling dyan sa House of Representatives, especially dito sa issue ng flood control na to, hindi ho talaga kapani-paniwala. Nakita nyo kung paano yung mga demeanor ng mga congressman. Pagka yung tipong papunta na sa kanila, yung tag dito, yung narratibo, yung pinag-uusapan, babalik na sa mga congressman. Anong ginagawa nitong si Benny Abante? Kulang na lang magwala. Diba? Ano talaga sila? Gigil na gigil sila eh. Nakita yung ginawa niya kay anong pangalan nito? Anong pangalan nun? Yung siyang district engineer, di ba? Ano yan? Kasinungalingan yan. Ganito yan, ganun yan. Tumigil ka na, ganyan. Di ba ganun sila bumanat? Paano papaniwalaan yan? Ngayon, yung allegation dito kay Jinggoy, di kinakampihan si Jinggoy. Ano yan eh. Binanatan nga yan nung issue ng, anong tawag dito, pinagtanggol pa nga niya si Marcos Jr. doon sa issue ng pulburonic, di ba? Ngayon, dito sa isa na to, bakit natin sinasabi na mas ang hirap paniwalaan yung mga statement doon sa House of Representatives. Kasi mga congressman nagtatanong. Kasi yung chairperson doon si Terry Redon. Anak ng tokwa, yung amo mo, siya yung tinuturong most guilty, isa sa mga most guilty dito sa usapin na to, tapos ikaw magiging chairperson ng Impracom? Ano yung kalukuhan? Anak ng Petrang Garapata. Amo mo si Saldico. Bicol Saro. Amo mo si Saldico. Tapos ikaw ang magiging chairperson ng Impracom? Anak ng tokwa, lokohan. Malay ko naman kung drug lord yan o gambling lord. Hindi ko naman matatanggihan kung sino nagpapapicture sa akin. Remember, we are all public figures here. Sasampahan niyo ba Yes, ng Ed. kaso Yes, Paano sasampahan ko lang ng kaso yan. Anong kaso? Sampa. So I have to talk to my lawyers. Will you confront Yari, him hello sa ko na. next hearing na If he's here, he's seeking refuge in the house already. Doesn't want to come back here. sa PNP Custodial Center na daw siya? I do not know. Ayaw na daw bumalik ni Bryce. Ayaw na pa bumalik siya. Baka gulpuhin mo. Hindi, pero kung ako, di ba? Anak ng toko, hindi nga ako kita kilala nung... Yung tipong gigil ka agad eh. Oh. Agreement, please, Speaker. I do not know. Well, if he's going to be invited or subpoenaed here, then I will confront him. Yan, sinasabi ko. Pero sir, Senator Jinggoy matapang. sir, na meron kayo talagang pa-allocate ng pondo sa Bulacan or wala? As I mentioned earlier, lahat yan, line item yan, nasa GAA. Anybody can choose those line items at bintang sa mga senador. Pero hindi kayo nag-release sir ng budget? No. Wala? No. Ever? No. So, ni-check niyo na, sir, yung GAA na wala kayo doon na. Yes, I think so. I told my staff to check on it. Pero saan siya papunta? Yung I really do not know kung anong intention nitong si Bryce Hernandez. Ang feeling ko lang talagang he wants to get even with me because I was the one who cited him in contempt. Eh nakita mo naman, napakasinungaling ng tao na yun. I asked him kung siya yung Marvin de Guzman, alias dun sa, ginagamit niya alias dun sa paglalaro sa casino. O di-deny niya, mukha niya yun nandun. Ang laki-laki magpatalo sa casino niyan. Ilang daang milyon kung magpatalo sa casino niya. Saan niya kinukuha yung pera? Oh. Kaya ako naniniwala ako, kahit siguro may ghost project itong Sims Construction, naniniwala ako na totoo lahat ng sinasabi nito eh. Na nagbibigay siya ng limpak-limpak na salapi doon sa DPWH kay Bryce Hernandez eh. Yung mga picture na, sir, ng pair and Imagine. Sir, yung initiative lang yun ni Bryce, yung may tao sa likod niya na nagbita pa. Well, I do not have any idea. Sir, sorry, yung 355 million, it's in the GAA. You allocated to where, sir? Bulacan? Bulacan niya, nakalagay dyan.
2025 na. Registered po siya, na-extended sa GAA. Sir, kayo po nagpasok noon, nung item na yun, sir? Ano? Anybody pwede naman tawag din, choose kung pwedeng ibintang sa mga congressman, mga senador. Lahat yan nandyan. Nasa GAA lahat yan. Nako. Pero kung pwede ibintang kahit kanino, basta definitely hindi kayo ano yun. No, it's not me. Wala kayo natatanda nagpa-allocate na din. I don't know. Sa dami ng mga mayors, mga governors, mga konsehal na humihingi sa akin ng mga project, lahat pinaubaya ko na lang. Binibigay ko na lang sa mga staff ko para sila nang magbigay sa mga mayors. Nako. Pero ano lang yung take mo na kung gantihan yung nangyayari, matapos pangalanan yung mga congressmen kahapon. Sige po mga senador sa kabilang part. Well, your guess is as good as mine. Gantihan. Gantihan tapos ibibintang doon sa pinakakumbaga madaling makapangumbinse na itong mga senador na to medyo palsipikado. Medyo gumagawa ng kalokohan. Madaling akusahan itong si Senator Jinggoy pagkatapos noong mga patutsada ni Senator Rodante Marcoleta, yung biro ni Sendante, di ba? Tapos yung mga nakalipas niya. Itong si Joel, taga-ron siya. Madali ho talaga silang i-connect. Madali ho silang isabit dito sa issue na to. Baka nagagantihan na lang. Sir, do you think okay pang magpatuloy yung mga hearing sa Congress, saka dito, o dapat sa independent na lang para walang ganyan? I do not know what, as far as I'm concerned, the investigations that we are doing here in the Senate is in aid of legislation. Pero magpa-participate pa kayo, sir, ngayong pinalitan na din yung Blue Ribbon Trail. Yes, of course. And welcome development, sir, na si Lacson na magiging. Oh, yes. Si Senator Lacson naman is a very straightforward person. He's incorruptible. Sir, be part of the minority na po. May minority leader na po ba kayo pag-usapan? Yes, Sip si lang sabihin. Senator Alan. Napag-meeting na. So, walang intention na lipat sa majority, sir. Not as of this moment. Sir, sino-sino kayo sa minority? Siyam. All sir, lahat ng hindi bumoto kay Senator Soto? Lahat yung mga hindi bumoto. Sino, sir? Ako, Senator Bongo, De La Rosa, Padilla, Marcos, Escudero, Villanueva, Marcoleta, and Alan Peter. Tapos, sir, siya, minority leader. Si Senator Alan, yeah. Sino deputy minority? I think si Senator Marcoleta. Ano po yung committee na in-offer po sa minority? Oh, wala pang in-offer. Sir, daw, Committee on National Defense, ibibigay na kay Senator Lacson. Hindi ko alam. Maybe. That's the yan ang prerogative na majority. Wala kang hihingi na committee. Wala ko. Siyempre, I've been with the minority since I entered the Senate in 2004. I was a member of the minority then. Si Senator Nene Pimentel pa ang aming minority floor leader. Siyempre, lahat yung mga leftovers ng majority binibigay sa minority. Ganun talaga. Kung minority bloc, paano mo i-describe? Hindi naman magiging obstructionist. No. We will cooperate. We will cooperate with the majority. Sen, na lumantad din sa hearing. Sen, lumantad din po sa hearing ngayon sa House na may convo po si Vice Fernandez with a certain Beng Ramos. Okay. Yung convo po is about nyo dun sa kukunin na yung pera. For the record, meron po ba kayong staff? I do not have any staff named Beng Ramos since I entered the Senate. Okay? That's for sure. She's a staff of the Blue Ribbon Committee. Beng Ramos. Staff siya sa Blue Ribbon Committee. She was never my staff in my office. And I never authorized her at kahit sino man. So, pwedeng ginamit lang? Ginamit lang siguro. I don't know what her intention was. You can check my records in the Senate. Since 2004, when I first entered the Senate, up to the present, wala akong Beng Ramos na
empleyado. Close to you, sir. She's not close to me. Sir, sino? Wait. Oh, I must admit, naging girlfriend siya ng isang staff ko. Tapos. Ako. Sir, sino Parang maganda si Beng Ramos. Tingnan natin. Blue ribbon? Beng Ramos. Plantilla sa Blue Ribbon. Hanggang Yes. Ito ba yun? Yes. Oh. Ay, hindi, joke lang pala. Joke lang. Yan ka na naman PH eh. Oh, ano lang, silip-silip ka lang, di ba? Gusto ko nga, i-recommend ako ng tanggalin siya rito eh. Yari si Beng Ramos. Walang trabaho si Beng Ramos. O possible na siyang may transaction. Nakausap niya na siya doon. No. Wala kayong plano, sir, na kausapin siya? Ba't ko siya kakausapin? Pero hindi pwede report sa Senate leadership. Siguro I will write a letter to SP Soto. Yan. Tsaka ano no, nakukulangan tayo sa tugon na Senado. Especially doon sa bagong pamunuan ng Senado. Kasi kung sa House of Representative lang yan, kahit sinong mabanatan doon, talagang ano sila, ika nga napaka mainitin yung ulo nila at kunyari binanatan itong isang congressman na to. Lahat sila parang mga kuyog. Unless na lang kung yung isang congressman nanonood ng online sabong, iba usapan nyo. Talagang dahil masisira sila doon, ilalaglag nila yung isa na yun. Pero dahil dito, napakaraming mga high profile congressman yung nakaladkad doon sa pagsasalita ni Curly Discaya sa Blue Ribbon. Lahat po sila ngayon naglulundagan. Sobrang protektado ho nila yung kanilang mga kasamahan. Sa Senado, wala. Anak ng toko. Wala nagsasalita. Kaya ako na nagsasalita para kay Sen Jinggoy. Di ba, Sen? Ako na magsasalita para sa'yo. Ako naniniwala ako na yung sinabi ni Bryce Hernandez, mas maniniwala ako kanino ba ako maniniwala sa inyong dalawa? Kanino ba ako maniniwala sa inyong dalawa? Yan ang tanong dyan eh. Sinong mo nagsasabi ng totoo? Pero tayo tatanungin, dahil yun ang galing sa House of Representative, mas maniniwala ako dito sa binibiro ni Senator Marcoleta. She claims that she's my staff? Did she claim that she was my staff? Hindi, ganito siya, Jinggoy. Ang gawin mo, kasuhan mo. Kasuhan mo na as soon as possible. Di ba? Para talagang makita kayo sa korte, ika nga. Si Bryce. O, kita mo sinungaling yung hayop na yan. Galit na. Saan ang proof niya na staff ko yung Beng Ramos? Nako. Nuno ng kasinungaling yung hayop na yan. Pero sir, itong si Bryce, kakilala mo na siya ever? I never met that guy. Hindi ko kilala yan. I never met him. Alcantara, sir, Henry Alcantara. Si Henry Alcantara, according to him, he was the deputy engineer sa Manila. Under division chief, under division head. During the time of my dad when he was mayor of Manila. At si Engineer Robert Bernardo, he was the city engineer of the city of Manila at that time. Pero hindi niyo kayo nakilala? Well, no, he's not my acquaintance. Yung sinasabi ni Bryce na nagpupunta siya sa mga birthday parties ko, may pinakita siyang litrato kasama si Secretary Laguesma. Lahat nung inibita ko ng birthday ko, mga 60th birthday ko, inibita ko lahat yung mga cabinet members. Not only si Secretary Laguesma. Siguro sumabit siya sa isang kaibigan, alam mo naman, ganun ang Pilipino, sabit-sabit. Sa picture. So, you're confident, sir, na hindi maniwala yung public sa Secretary? Of course, I'm confident. Napakasinungaling yan. Kita mo. Sa investigasyon lang kahapon sa Senado, lahat Yan. pointing at him, towards him. Nung in-interrogate ko siya tungkol sa mga talo niya sa casino, yung ID niya sa casino, dinideny niya. Lahat dinideny niya. Pero may record ng Blue Ribbon Committee, may record si Senator Marcoleta yung mga losses niya sa casino. Sir, dito sa mga nagiging development dito, Sinungaling talaga yan si Bryce. Maniwala ako sinungaling. ng House and Senate about anomalous flood control project. Alin? Ano nakikita niyo kay Hinatnan? Did this... Well,
Sana may makulong talaga. Ako, I really want to ferret out the truth. That's why I am diligently attending the Senate hearings in the Blue Ribbon Committee. Gusto ko talaga malaman ang buong katotohanan at sino talagang main culprit. Sino talagang ang Pinaka-may sabi. demonyong nagpasimuno nito. Hindi naman may privilege speech mamaya. Ano naman ako sinabi mo, Senji? Masabi daw. Maybe tomorrow kasi magpi-privilege speech si Senator Ping And San Joel. and si San Joel. Maybe kasi dalawa-dalawa na. Maybe tomorrow. Sir, nagkausap mo kayo ni Senator Joel about this? Kasi medyo pareho kayong napangalanan ng Bryce. Hindi pa kami nagkakausap. Thank you. Meron pa. Di pa tapos yan eh. Wala na ba? Wala na. Ayun na nga mga kababayan, doon na natapos ang press con nitong si Senator Jinggoy Estrada. Kasunod ng pagsasalita nitong si Bryce Hernandez diyan sa Infracom. Na kung saan tinuturo itong si Senator Jinggoy na isa daw sa mga senador na tumatanggap ng payol. Ang bihira. Ano lang doon, unggoy lang maniniwala kay Bryce Hernandez. Totoo lang. Pero kung yun, sinabi niya sa Blue Ribbon ng Senado, yung tipong kahit nakaharap itong si Sen Jinggoy, rekta talaga, Sen. Isa ko kayo sa mga nakakatanggap, di ba? O ginano niya. Ako, maniniwala ako kay Bryce noon. Yung harapan niyang sinabi yon doon sa hearing ni Senator Rodante Marcoleta. Maniniwala ako pagka ganun. Pero pagka ganyan, yung tipong tapos na lahat, tapos isasabihin mo yung mga gusto mong sabihin dyan sa House of Representatives. Naku, ibang usapan yan. Pipili ka na lang ng venue na ilalabas ang iyong pagiging support, ika nga. Pinili mo pa talaga ang House of Representatives. Wala ko talaga mangyayari dyan, ika nga. Ayun na nga, 978,425 subscriber na ho tayo. Konti na lang, ha? Konting tulak na lang. Magna 980 na ho tayo mga kababayan. So, maraming salamat ho. Mag-ingat ho kayo lahat. Mahal natin Pilipinas. Maraming salamat mga kababayan.